kaguluhan. And today's van life episode, narating na natin ang Zamboanga City. Bago mag-camp, ipupuntahan muna natin ang mga magagandang pasyalan dito sa Zamboanga. Ganda dito, bro. First time ko pong At dito natin ma-experience kung gaano nga baka-welcoming ang mga Zamboangenyo. Nakita ko na rin ang personal yung idol ko. Bukas, nakating na rin ako sa Zamboanga. Maliban sa mga magagandang lugar dito na pwede niyong pasyalan sa Zamboanga, ang mga pagkain dito, dinadayo din. First time ko kasing kumain yan. Yan na po ba yung sa atin? 10 minutong biyahe lang gamit ang bangkang ito patawid sa isang isla na tinatawag na Santa Cruz, saan makikita ang tinatawag na Pink Beach. Ilan lang yan sa mga nilalaman ng episode natin ngayon. Enjoy! At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, Zamboanga City na tayo. Okay. Panibagong araw mga first timers, magandang umaga sa inyo lahat. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, since na nandito na tayo naman sa Zamboanga, ano po bang gagawin natin? Simulan na natin ang kwentuhan. So isang napakalawak na pantalan kung tawagin, kung saan dumadaong yung mga iba't ibang klase mga barko. May mga maliliit, may mga malalaki, mayroong mga barko na tinatawag na pampasahero, mayroong pangingisda. Sa isang area na to ng karagatan, sa gilid lang din ng Zamboanga City, ay dito sila lahat nag-iipon-ipon. Iba't ibang klaseng shipping lines at kung ano-ano pa. Pero napapansin nyo ba mga first timers na sa mga barko na yan na mga palutang-lutang lang dyan, is yung iba kasi dyan ay abandonado na, hindi na talaga pumapalaot. Kasi marami na daw dyan talagang napabayaan na dahil since na wala naman daw talagang budget para ipaayos yung mga bangka nila, yung mga malalaking consider na, sige sabihin natin maliliit na mga barko, is hinahayaan na lang nila na maabandon na dyan at hindi na talaga napapakinabangan. Pero all in all, lahat ng mga barko na mga nakikita nyo dyan, yung mga okay at yung mga nire-repair at yung mga abandonado, mostly lahat yan ay talagang pumapalaot yan para mangisda. So, next destination. Kaya ganoon lang kamura yung mga isda talaga nila dito. Nagkakataon lang na nung namalengke tayo kahapon, medyo mahal yung isda kasi kapag masama ang panahon at medyo madalang ang huli ng isda, kumbaga hindi sagana, doon nagmamahal. Tinatawag nilang dollar daw ang isda. Pero kapag maganda ang panahon, madami ang huli, napakamura daw ng mga isda dito talaga. Yun ang hindi natin na-timingan, pero okay lang. Along the way, makikita nyo rin ang mga nakatayong mga bahay dito sa ibabaw ng tubig malapit sa pier. Ito ang mga tinatawag na stilt houses o water villages. Ang mga naninirahan dito ay mga lokal na katutubo, na karamihan ay mangingisda. Sila yung mga tinatawag na badyaw at di pa pang pangkat ng sama kung tawagin. Sila ay mga lehitimong lokal na itinuturing na mga indigenous people sa rehiyon ng Mindanao at Sulu Archipelago. Sila ay likas na mga mangingisda, maninisid ng mga perlas, at gumagawa ng mga traditional na bangka. Dahil ang kanilang kultura at ang pamumuhay nila ay mahigpit na nakatali sa dagat. At mas pinipili nilang magtayo ng komunidad sa ibabaw mismo ng katubigan. Nakalaan ng buong araw na ito mga first timers para ikutin natin ang buong Zamboanga City. Pagkatapos dito sa tabi ng karagatan, punta naman tayo sa mismong syudad. Yung pinakasentro ba? Nagulat naman ako dun. Bro, may magpapapicture lang. Akala ko anong kaguluhan. Hindi kasi hinihintay namin kayo kung saan ang update nyo. Nag-chat kasi ako. Darl Jones yung name ko. Darl Jones. Opo. Ayun, ikaw po. Christy Badilla. Christy Buenos Dias. Buenos dias. Welcome to Zamboanga. Hi! Buenos Dias, Paquito Diaz. Diaz. Restore mo kami sa Kanyos. Sabi ko yung isa. Sabi ko yun na. Si Kay Kampion. Si Kay Cam ba yun? Oo. Hello, good Ay, morning. hello po, hello po. Tama ka sa vlog. Hi, vlog. Uy, hinanap namin kayo sir kahapon. Bakit dumating kayo dito o doon malayo? Opo, kasi nung time po na naghahanap po kami ng matutuluyan dito, sarado lahat kasi masama daw ang panahon. Oh, asawa. Ay, hello po. So bago tayo mag-picture po, bibigyan ko po muna kayo na. Thank you. Saan yung kasama mo? Tig dalawa. Ayun po sila, si Kay Kampi. Pabalikin ko po. Alis na kayo, sir? Bro, balik ka dito bro. Marami naghahanap sa'yo.
Akala ko ang seseryoso ng mga tao sa Zamboanga. Ang liligalig pala ng mga to. Excited kami sir na nandito na kayo sa sa Pitali ba yun sila? Isang patunay na tama ang mga nababasa ko sa comment section na talagang welcoming ang mga taga Zamboanga. Kumusta ko sa banda? Malayo yung in-stayan na. Malayo lang po kami. Very welcoming ang mga Sambonggenyo. Nagkataon lang talaga palang alayo lang talaga ng tinuluyan natin, pero syempre gusto rin namin yung lugar na pinanggalingan namin kasi doon ano na yun eh, parang sobrang probinsya na yun, mga nyug-nyug na doon, beach, tahimik yung lugar, pero syempre karamihan ng mga sumusuporta sa atin mga taga-syudad. So may mga pumunta naman kahapon doon. O tara, kain na tayo. Ma'am, kakain po tayo. Yung mga first timers doon kagabi, kahapon, na talagang sobrang effort pa na nagpunta pa talaga sila na makalayo eh. Malayo daw kasi talaga. So ngayon, tayo mismo ang lalapit ngayon sa mga first timers dito sa Zamboanga. Na pagkatapos natin makikot-ikot dito sa actually kanina may mga na-meet namin na checkpoint na tayo eh. So mas maganda ay pagkatapos namin makikot-ikot dito sa city para pasyalan yung mga magagandang lugar ay magsaset kami ng meetup na lang after lunch siguro, mga ganon. Si Kekap ang nakakaalam nung lugar, ay doon na lang natin antayin ng mga sumusuporta at mga nagmamahal sa ating mga Sambonggenyo dito. Pero ngayon excited ako makikot ng city para pasyalan yung mga lugar dito sinasabi ng mga Sambonggenyo na puntahan namin. Okay, nasa pinaka-heart na tayo ng city ng Zamboanga. Ang una nating hahanapin ay yung tinatawag nilang barteran. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na yon, pero iniisip ko para siguro siyang Quiapo na marami tayong mabibili na kung ano-ano mga bagay-bagay na mga maliliit lang. Curious din naman tayo kung ano yon, kaya puntahan natin. Ang dami dito ano no, mga ano ba, mga kalapate sa kalsada na malayang lipad-lipad lang sila. Welcome to Canilar Trading Center. Ang ganda dito, bro. Okay, nasa isang trading center na tayo dito. Parang parang divisoria siya na maraming pagpipilian na pwedeng bilhin, ipasalubong at kung ano-ano pa. Tingin tayo. Alam nyo, kung magkakaroon kayo ng isang shop sa Maynila na mga parang chocolate shop at kung ano ba mga sweets, kung ano, mga gusto magpasabay dyan, mag-message na kayo dyan, pabili. Parang ito yung lugar na pwede nyo puntahan, kaso sa Zamboanga. Okay no? Wholesale na mga chocolates, biscuit, wholesale na mga kape, at kung ano-ano pa. Yung iba, nagla-live dito tapos nagbebenta. Galing sang bansa pa siya, bro? Malaysia? Malapit na Malaysia dito, di ba? Pero mag-passport pa rin. May passport. So, ibig sabihin, legal? Legal, okay. Classic yung white rabbit. Ito, malit pa ako may white rabbit na. Peparu, Cadbury, Dairy Milk, at kung ano-ano pa. Meron ding mga bili ng mga, may mga damit na pang Sambonggenyo. Sabihin natin damit na pang Mindanao. Napakadami dito. Malong, at kung ano-ano pa. Kung sa atin to, Divisoria. Divisoria ang datingan, pero ang mga binibenta, imported. So tayo si Prisha na lang bibili kasi may nagregalo na sa akin. Okay na sa akin yung nagregalo. Dalawang ano. Mas gusto ko yun. Yung mahaba, malong. Yung maikli, Bili din ako. ma-short. Ayun na po yung mga nabili namin. Sa sobrang saya at excitement namin kakatingin at kakapili dito, lahat ng pasalubong namin sa pamilya namin at mga kaibigan namin sa Luzon, Naruto. dito na namin lahat halos binili. Oh. Ay, bye-bye. Thank you ha. Maraming salamat. Hindi na namin naikot lahat kasi nga parang feeling namin bawat tinda nung bawat store pare-pareho lang din naman. So nakabili kami ng mga malong, balabal at kung ano-ano pang mga pagkain. Ang susunod naman natin pupuntahan ay ang tinatawag na Paseo del Mar. Ito ang lugar na palagi nakikita ko sa comment section na bisitahin natin. Ito yung sinasabi nila na kapag gabi or mamaya siguro bago maggabi, bukas dito yung mga kainan. Pwede daw tayong magstay dito. May bayad nga lang daw. First 3 hours 10 piso, and then proceeding hours na makakonsumo dito, magstay ka ba? 10 pesos. So kung ikukumpara natin yan kapag papasok tayo sa mga campsite, sabihin natin tig 150 or pwede pa rin. Ay, ang ganda dito, no? Ito ang itsura ng lugar.
Wow! Hindi lang tayo makapagpalipad ng drone dito kasi bawal. Kailangan natin sumunod. Thank you, sir. Yan. Maraming mga taga Zamboanga nagsasabing pwede daw tayo dito mag-overnight. Susubukan natin. Magpapaalam tayo. Nakahanap na tayo ng ating pwesto. Welcome mga first timers dito sa Zamboanga City proper. Ayan. Titignan natin mamaya kung sa lugar na to ay makakapag overnight tayo. Pero kanina nakausap na ng kaibigan si Jay Bry yung sa tourism. Babalikan daw kami ng 5 PM dito kung goods ba na dito kami mag overnight. Kasi parang aware naman ang tourism na gusto rin nila na tayo ay makapagpahinga na maayos at nasa safe na area. Okay, 12:20 ng hapon, mananangilian lang kami at dito lang naman tayo tatambay habang inaantay natin yung mga gustong makita tayo dito. Kanya-kanyang linis ng mga sasakyan. Sana mahanap ang hinahanap ni K-Cam, pero hindi ko na sasabihin kung ano. Kami rin, nagbabahari ng mga gamit at kanya-kanyang linis ba ng mga kanya-kanyang mga sasakyan. Ito ang aming tanghalian. Manok na adobo. Lunch lang, tapos mag-ikot-ikot tayo mamaya dito. Lakad-lakad lang. Hindi tayo pwede magpalipad ng drone. Kasi bawal. Pwede naman daw kasi may permit. Huwag na. Bro, magandang hapon bro. At habang tumatambay dito, Ayos naman. All good, all good. ang mga first timers dumadating. Piso mo na. Tiger. Tapos nakita ko na rin ng personal yung idol ko. Dadating, aalis, may dadating, may aalis ulit. May magsisidatingan ulit. May mga first timers dito tingnan, no? Hello, hi kayo mga bro. Sa wakas, nakarating na rin ako sa Zamboanga. Wow, maraming salamat po. Salamat po. Pamerienda. Alam ko lang, sir, ha? Para mag-vlog kayo mali. Shoutout kay Kuya. Kuya, ano pa pangalan mo? Richie Aton, sir. Ayan, kay Kuya Richie. Sa pananatili ng kalinisan dito sa Paseo Del Mar. May mga first timers din na naging emotional. Ikaw ba naman magantayin ng maraming taon? Bro, nice meeting you bro. Maraming salamat. Nako, yung dala mo bro. Maraming salamat dito bro. Tawag sa amin dito sa Bisaya, Lamayo. Lamayu. Opo, ang baka. Oh, hindi siya tuyong-tuyo, Hindi parang... lang, medyo basa-basa lang siya. Oo, Masarap pa ito kainin pag morning breakfast. oo. Suka at saka sili, okay na. Bro, maraming salamat bro. Thank you. Maraming salamat Last year sa pa ako dala mo. nahintay sa'yo dito. Ha? Last year pa. Huwag kang iiyak. Sige. Ayaw ko makakita ng umiiyak. Dahil iyakan din naman akong tao. Nice meeting you bro. At least ngayon, nakarating na ako dito. Pero hindi nyo na ako makikita ang umiiyak. Oh bro, alam mo bro, gusto ko malaman mo na appreciated namin itong dala mo. Pero gusto ko malaman nyo na appreciated ko lahat ng mga ginagawa nyo para sa akin. Appreciated namin itong dala mo. Talagang uulamin namin yan ha. Pwede man din to pang dinner pero Oo. mas maganda. Ito ay gawa ng mami mo? Nanay ko. Gawa mo? Oh, anong pangalan ng nanay mo? Mama Elna. Okay, Mama Elna, maraming salamat po sa pasalubong po ninyo ng anak mo. Okay, uulamin po namin yan. Uulamin namin yan. Oh, bibigyan natin siya ng sticker. Binigyan tayo ng daing. Pero kung gusto nyo medyo dry ko, pwede nyo ipigat. Oo. Pero mas maganda kasi Bait mo. basa-basa. Oh bro, bigyan mo na rin yung mami mo, wala kapatid mo, ha? Kinagabihan, tambay muna sa Dalampasigan. RCP Zamboanga. 2 weeks ago, ang mga kaibigan natin sa Ibo, pumunta sila dito 2 weeks ago dito sa Zamboanga. So, yung mga kaibigan natin sa Ibo ay nagkakontak-kontak kami kung paano ba magkakasalubong ba yung mga landas namin. Eh hindi naman talaga hindi nangyari kasi nga mabilis sila. Tayo naman kasi ay talagang mabagal yung takbuhan natin. Eh ayun. Pero nandito na tayo sa Zamboanga at nakasama rin natin ang Evo Riders Club Philippines. Yan. Very familiar rin sa atin. Shout out Evo. Ay po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon, bibigyan natin sila ng sticker as remembrance. First time ko pong makarating dito sa... Ayan. Zamboanga. Akala ko sir, maliit ka lang. Talaga ba? Oy, hawakan mo na to para sa mga... Apo. Again,
Maraming salamat Evo Riders Club Philippines, Zamboanga Chapter. Okay, magandang gabi mga first timers na pa-vlog ako ng wala sa oras. At kasama natin si Kuya Ramir dito. Kuya, nice meeting you ha. Bigla-bigla mo na lang tayo nagkakatabi dito habang nag-fishing ka. Oo, kasi na entertain kasi ako na sa mga mo, vlog mo. Sabi ko, di man ako makapunta yung mga lugar na yan, magagandang lugar, at least nakita ko dahil sa'yo. Kwento ko lang, kanina dito kasi nag-chill lang kami, hindi naman kami nagbo-vlog. Sabi maganda ang lugar ng ng Zamboanga. Pero bukas, ngayon kasi mga first timers, hindi na ako nakapag-vlog. Ngayon kasing araw, malapit na dito yung Santa Cruz Island kung saan nandun yung mga beach na white sand. Ngayon nga lang kasi ang nangyari, dahil nga sa mga panahon, wala daw biyahe. Eh baka bukas may biyahe. Titignan natin, pwede natin saglirin kasi napakalapit na naman daw talaga dito. So baka makapag-island hopping pa tayo bukas. Pagising natin, silipin natin para makita talaga natin yung mga mapuputing buhangin ng Zamboanga ba. By the way, pinayagan na tayo ng turismo ng Zamboanga na dito mag-overnight sa lugar na ito. Mag-ikot-ikot muna tayo. May mga live band, parke na pwedeng tambay ng mga pamilya. Pa-take out na lang po ako nito. Buhay na buhay ang syudad kahit gabi. Thank you. Isa pang dahilan kung bakit maraming tao dito tuwing gabi ay yung mga pagkain. Gagi, sobrang dami ng food trip dito. Malaki na video, okay? Hindi kumakanta. At first time ko rin makatikim ng sikat na Knickerbocker dito. Prutas ang laman. Pero bro, wala siyang yelo. So ibig sabihin ng mga nilagay dito, frozen. Tapos nagpalamig lang talaga sa kanyang ice cream. Literal na halo-halo siya. Kasi pinaghalo-halo yung mga prutas. Pero pag tinikman mo na siya, hindi siya lasang halo-halo. Hindi rin siya ganun katamis. So dito, chill lang kami. Literal na nagka-camp tayo sa gitna ng isang parke na pinupuntahan talaga ng mga Zamboangueño. Lumipas ang gabi at nakapagpahinga tayo na maayos. Malalim ang tulog dahil sa malamig ang panahon. Para pang 5 araw na yata namin ngayon. Pupunta rin kayo doon? Titignan namin kung may biyahe. Pupunta rin kami. Ay, may biyahe daw? Hindi, nung kahapon kasi, may kinausap ako si ate, yung bantay dito. May kaibigan siya na yun ang kinausap namin. Okay. Kami nag-aabang-abang lang. Morning sa inyo mga bro ha. Thank you ha. Nice meeting you all. Kagigising ko lang kasi. Wait. Maganda na ang panahon, hindi tulad ng mga nakaraan. Mukhang magre-resume na ang biyahe ngayon papunta sa isla. Tignan natin. Good morning mga first timers. 6:30 ng umaga. Kagigising ko lang. At tayo pa rin ay hindi pa rin alam kung makakatawid. Tara po. Dati pa. Nung kay Korak pa kayo. Korak pa? Baka dami nyo naman first timer dito sa Zamboanga. Tara, picture tayo. Anong pangalan mo po, sir? Al po. Al. Nice meeting you po, Sir Al. Apakadaming first timer dito sa Matagal na ito pinapaan. Zamboanga. Bike pa kayo, tapos may Korak, tapos hinalap ko si Korak. Nahanap nila si Korak. Hindi talaga. Sabi, nice meeting you, sir. Pwede naman pumunta doon po, no? Bawal po ngayon. Bawal. Po kasi dati pwede pa, ngayon bawal na. Sige, di ba lalapit na lang ako konti doon. Or kahit, Kayo magtanong sa guarda po pwede. konti, kahit dito na lang siguro para hindi mapagalitan. Napakagandang lugar, ginawa nating camping spot. may permiso tayo na dyan tayo matulog sa area na yan. Kasi ang tourism nandun at ang tourism head na si Sir Joey ay ayan nagja-jogging. Nag-walking pala. May permiso, absuelto kasi pinayagan tayo. Maraming salamat po sa tourism ng Zamboanga City. Bro, fishing ka muna dyan ha. Maglalakad-lakad lang muna ako. Ang dami kong... Aba. Thank you. Nice meeting you. Sana makatawid tayo ng Santa Cruz Island ngayon. Ayun yun Pasensya nga, nagtuturo ako kasi wala kasi tayong drone shot. Hindi kayo pwede magpalipad dito.
Santa Cruz Island. Yung mga bundok doon, Basilan. Safe na safe tayo dito. Nag-assign pa ang turismo ng mga gwardya para mabantayan tayo magdamag. Pastor, maraming salamat po ha. Dito tayo. Good morning. Maaga pa lang, sinunod na tayo ng ating kaibigan na si Mark para mag-breakfast. Bro Mark, good morning. Ma'am, good morning po. Morning po. At tatawid na pala tayo ng Santa Cruz kasi may biyahe doon daw. Meron tayong titikman na isang pagkain na meron ang Zamboanga, ang tinatawag na sati. Kaya nakasakay tayo kay Bro Mark sa kanya para puntahan yung isang restaurant kung saan doon natin matitikman yung pagkain na yun for the first time. Shout out po sa ating mga butihing mga guards. Yan, sila po yan ang mga nagbantay sa ating kagabi. Ilan po sa kanila dyan? Kanina alas 5 gumising ako. Inilipit ko sa mga gamit. Kasi kinakita ko alam mo, kadami. Kaya nga yun ang bulabog sa amin sa mga lamok, yung mga lamok ba? Wala kayong shoutout mga lamok. Breakfast. Maliban sa mga magagandang lugar dito na pwede nyo pasyalan sa Zamboanga, ang mga pagkain dito, dinadayo din. First time ko kasing kumain yan. Yan na po ba yung sati? Wow. Sabi ni Bro Mark ay ang sati ay isang pagkain na hinango mula Malaysia. Malaysian food yan. Malaysian food dyan. Okay. Malaysian food na na-adapt ng Pinoy? Pinoy. Okay. Na na-adapt ng mga Pilipino dito sa Zamboanga. Siyempre siguro una sa Zamboanga kasi malapit sa Malaysia. Tama ba bro? Na-adapt ng mga brothers natin from Tawi-Tawi and Holo, tapos dinala dito. Oo nga pala, may tawi-tawi at may hulo pa pala doon. Dinala dito sa Zamboanga. Ayun. Dito naging sikat kasi tayo na naman to ng parang tourist spot naman yung Zamboanga. Kasi mas madaling puntahan yung Zamboanga kaysa Holo and Tawi-Tawi. At ang sati mga first timers ay isa siyang pagkain na pang-agahan. So kanina nga joke na namin kanina sa sasakyan na kapag ang tao dito sa Zamboanga ay naghanap ng sati sa gabi, turista yun. Kami, naghanap kami ng sati kagabi. Diba, titigman natin. First time. Maanghang na matamis. May rice naman siya. Pero pira-piraso lang. Sarap na. Masarap siya. Kumain na ba kayo niyan? Sweet and spicy. Inihaw na manok at inihaw na karne ng baka. Beef version. Sarap din yung beef. Ma'am, thank you ah. See you next time. Maraming salamat. Balik po kayo ulit. Kaya, double check lang natin yung mga pinto natin. Kasi tatawid na tayo ng island. Bro, maraming salamat ha. Siyempre Magkikita tayo ulit. babalik kayo Babalik kami. Hindi na 5 years. Huwag kang mag-alala. Halos lahat ng araw ay sinasamahan niya tayo. Binibisita na tayo. Hanggang sa pagtawid natin ng isla, kasama natin siya. Oo nga, kaya nga. Hinahanap ka na ng mga aeroplano sa airport. Yung Santa Cruz Island pupuntahan niyo ngayon, known as Pink Island, is under protected area. Bago tumawid ng isla, maikling briefing muna. Bawal ang mga supot na gawa sa plastic. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na iba't ibang kulay. 7 daw talaga yan. Pero explain ko sa inyo. Ang makukulay na layag na tinatawag ng bukay at madalas na napagkakamalang mga flag sa mga tradisyonal na banggang vinta ng Zamboanga at kapuluan ng Sulu ay may malalim na kultural at kasaysayang kahulugan. Hindi lamang ito pampaganda, ang bawat guhit at kulay ay may simbolo ng pagkakakilanlan. 7 patayong guhit na iba't iba ang kulay. At ang 7 guhit na ito ay nagsisimbolo sa 7 grupo o tribo na mapayapang namumuhay sa rehiyon. Sama Badjao, Sama Bangingi, Tausug, Subaden, Yakan, Kolibugan at Zamboangueño. So tayong life vest para lulutang. Bro, maraming salamat ah. Hanggang sa muli natin pagkikita. 5 years? Kaya? Kaya, 5 years. Malay mo, next year. Early next year, nandito na naman kami, ha? Magantay lang ako. Nandito lang ako. Oh, sige. Kontak-kontak na lang tayo. Sige, bro. Baka sumama ka sa amin sa Basilan. Hulo-sulo. Mga ganyan yung babanatan natin pagbalik. Sige. Bro, maraming salamat ha. Sa suporta at pag-assist sa amin. Higit sa lahat, sa pagmamahal, suporta. Naging emotional. Bro, maraming salamat. Aray ko! Island Hoppers, Santa Cruzers! 10 minutong biyahe lang gamit ang bangkang ito.
patawid sa isang isla na tinatawag na Santa Cruz, na kung saan makikita ang tinatawag na Pink Beach. Ang mga magagandang mga beach dito sa Zamboanga na nakikita nyo sa internet, wala yan sa mainland. Nasa mga isla yan. Zamboanga! And welcome dito sa isla ng Santa Cruz. Hindi man halatang Pink Beach ito, pero mamaya ipapakita ko sa inyo. Santa Cruz Island! Sir, ito po ba yung tinatawag na Pink Beach? Grabe! Shoutout sa mga kaibigan ko, kay Commander Daot, kay Becoming Filipino, kay Kulas. Yung mga lugar na pinupuntahan nila, andito na ako ngayon. Kulas, bro, proud ka na ba sa akin? Narating ko na ang Zamboanga. Alam nyo ba na ang islang ito ay hindi lamang tanyag sa kanyang ganda? Bago pa man ito dinagsa ng mga turista noong dekada 70, may malalim at makulay na kasaysayan ang lugar na ito. Ang isla ay ginawang tahanan ng mga katutubong Subanen at sinundan naman ito ng mga tribo ng Sama Bajau. Sa katunayan, itinuturing itong sagradong lupain dahil matatagpuan dito ang sinaunang sementeryo ng mga Bajau. Aka na yan. Tara. Guys. Sa isla, pwede ka magbaon ng pagkain o pwede rin kayong umorder ng mga pagkain dito. Pwede magpaluto. Inalok kami ni nanay kanina dito sa isla. Siyempre wala naman kami dalang pagkain. Meron dito papaluto kami. 150 pesos, 1 kilo ng rice. Tapos yung kung gusto namin ng shell or fish, magkakaiba ng presyo. Meron dito 300, 350. Tapos papaihaw mo kung anong gusto mong luto. Pero syempre, may charge pa rin siya. Binili namin kay tatay. Halagang 950. Tama po, Rino. Isang malaking isda, tapos pusit. Papaihaw namin yan. At si Kuya ang mag-iihaw. Yes. Sa kanila po, sir, 4. Sa inyo, 3. Ito po yung sa inyo. Oo nga, bakit magkasama, Kuya? Hindi, ma'am. Alam namin yan, ma'am. Alam nyo. Sige, Kasi sige. may pangalan to. Wow! Binibigyan ang pangalan niya. Kwintas, bracelet, at kung ano-ano pa. Mabibili din dito. Ano yun? 950 lahat? 950 plus 150. Plus Okay, magbibigay kay Kuya. Sige, ako naman bibigay kay kuya. Okay, so magkano lahat? Basta 950 plus 150. 1. 1-1. Oh, 1-1. Divide by sa 5. At noong World War II naman, naging landing site ang isla para sa mga sundalong Amerikano na nagpalaya sa Zamboanga mula sa mga Hapones. At habang niluluto ang mga seafood na binili natin, alamin muna natin kung bakit tinawag na Pink Beach ito. Tayo maliligo na. Halika na. Sige na, maligo ka na doon. Halika na. Appreciate mo yung ganda ng beach. Oh. Sige na, mag-vlog ka. Ikaw naman, napapagod na ako mag-vlog eh. Ayan. Ayaw pa nila. Gusto ko naman ma-experience yung dagat. Kasi ngayon, ang ganda-ganda ng dagat dito. Ang linis. Tapos, itataka ko. Kasi tinawag siya Pink Beach. Eto nakikita nyo ba dyan? May mga pink talaga siyang kasama. Hindi ko alam kung saan siya galing. Gusto mong malaman kung saan nanggagaling yung mga pink na buhangin na yan? Dahil yan dito. Ang tawag dito ay red organ pipe corals. Ang nakapalibot na dagat sa isla ay tahanan ng mga natatanging uri ng korales na may matingkad na pulang kulay. May pink talaga siya. Amaze ka, no? Oo, no. White sand na mayroong pink sand talaga pala. Pink corals, Oo nga, kaya nga. Ang mga patay na pulang korales na ito ay unti-unting dinudurog ng malalakas na alon at agos ng dagat. Considered as buhangin na yan. Oo. Pero dahil yan dito. Dahil yan sa mga ganito. Yan, nadudurog. At ang mga napulbos at maliliit na mga pulang particles ng korales ay natatangay sa pampang ng dagat, kung saan sila humahalo sa natural na pino at puting buhangin ng isla. Depende sa liwanag ng araw, dun maglilitawan yung pink ba sa tama ng araw. Now we know. Malapit na maluto ang tanghalian natin. Try muna natin liguan ng dagat. Sarap. Napakalinis ng tubig. Papunta pa lang dito, nag-iisip na ako. Ito yung tumatakbo sa isipan ko.
Nung pagdating namin ng city, sabi ko, nasaan yung beach na nasa isipan ko yung nakikita ko sa internet na pinupunta ng mga kaibigan ko, yung pala nasa isla. Grabe, no? Napakalinis ng tubig, no? Grabe. So hindi naman siya sobrang pink, pero kapag tinignan mo sa malayo, yung kabuuang lapad ng white sand, nagpipink siya. Kaya tinawag na pink beach. Tapos pwedeng mag-island hop doon para ma-experience yung sandbar na kung tawagin. Pero ngayon kasi negative na yun. Kasi paangat na yung tubig eh. Pag umaga yata, doon mo talaga makita. Pero sa drone shot nakikita nyo, napakalinis na karagatan. I-enjoy natin ito habang ang ating tanghalian, nire-ready na doon. Tapos mamaya pag-ahon natin, kakain tayo ng mga seafood na fresh talaga na nahuli. Maya sabay-sabay tayo manananghalian dyan. Fresh pusit. Ito to? Pampano? Perfect yung pagkakaihaw. Tikman natin. Ito'y tagumpay sa minivan camper, sa truck camper buhay. Next episode, ang fun life natin ay pupunta na ng Dipolog City, pero meron tayo munang dadaanan. Ang layo na natin sa Surigao, pero ang feels, Siargao. Little Siargao na lang kung tawagin, pero ang tawag talaga sa lugar na ito ay Liloy. At ito ay matatagpuan sa Zamboanga del Norte. At ang vibe sa gabi, para ka talaga nasa Siargao. Maraming gibikan, pero alam nyo ba kung anong pinagkaiba ng lugar na to? Bawal ang alak. At syempre magka-camping tayo dito. Next episode yan.